Nagkagulo po ang mga tao nang lumabas si PBBM sa isang event na dinaluhan po ni Presidente. Ang sigaw po mga kaistorya ng mga tao, "Mahal ka namin, PBBM." Tungkol po dyan mga kaistorya ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa na po tayo mga kaistorya, huwag tayong magpaligoy-ligoy pa. Ang tinutukoy ko po na event mga kaistorya ay ang Meeting de Avance na isinagawa po ng bagong alyansa ng Pilipinas doon po sa may bandang Mandaluyong. Tingnan po ninyo ang reaksyon ng mga tao. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe no, mga kaistorya, overwhelming po ang reaksyon ng mga tao. Ganyan pala talaga kamahalan ng mga tao, mga kaistorya, si PBBM. Ibig sabihin, wala naman halos epekto yung mga paninira po sa kanya. Ano po, ituloy natin. Ang gabi, Mandaluyong! Alam niyo po, nakakatuwa naman na mas nakita. Kahit po saan pumunta ang Team Alyansa, napakainit po ang pagtanggap sa Team Alyansa, pagtanggap para sa kinabukasan at kabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Na-inspire po kami, nagiging inspirasyon po ang suportang nararamdaman namin, ang init ng pagmamahal na nararamdaman namin sa aming pag-iikot. Ay mula naman po sa umpisa, sinabi ko po, ang bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo na araw-araw. Ating inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Pakinggan ninyong mabuti mga kaistorya ang susunod na sasabihin ng Pangulo ha. Kasi po inisa-isa niya ang lahat ng mga bagay na gustong marinig ng taong bayan. Bago tayo magpatuloy, di nyo ba napapansin kung gaano po karami yung mga tao? Talagang yung venue, siksikan po ang mga tao. Tuloy po natin. Naniniwala ko na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa bagong Pilipinas. Kaya naman, nabuo po ito. Mula Hilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi, ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipon ngayon. Marami po akong magandang maibabalita sa inyo. Sa mga nangyayari sa nakaraang 2 taon, 3 taon halos, mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Totoo yung sinabi na yun ni PBBM, mga kaistorya. Nakita ninyo yung reaksyon ng mga tao. Ginawan ko ng content dyan. Ilang beses din ba, mga kaistorya, na dedicated content ang ginawa ko po dyan. Isa na ngayon ang Pilipinas sa kinikilala sa buong mundo na mabilis lumago, mabilis umunlad ang ekonomiya. Isipin ninyo mula sa kalagayan po, sabi ko nga, baldado dahil sa pandemya, tapos baon pa sa utang mga kaistorya. No? Nadubli ang utang, umabot po ng halos 13 trillion pesos eh. Mula po doon sa nasa halos 6 trillion pesos lamang na utang ay naging 13 trillion pesos mga kaistorya bago na upo si PBBM. Mula sa kalagayan pong ganon, isipin ninyo, wala pang 3 taon nagawa pong maibangon, at hindi lang basta maibangon ang ekonomiya ng Pilipinas, kundi mapaunlad, maihanay sa mga ekonomiya sa buong mundo na mabilis umunlad. Nakikilala tayo ngayon mga kaistorya sa buong mundo. Totoo po yan, yung sinabi na yan ni PBBM. Tayo ay kinikilala ngayon na maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil nung nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung pong aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman, mula
sa 1.8%, na yung 1.8% ng inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay ito ay bumaba pa sa Marso. Kaya dahan-dahan, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, humingi tayo ng tulong sa ating senador. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo. Kung bigas naman ang pag-uusapan, Isa pa yan, totoo yung sinabi na yan ni PBBM. Alam nyo kung gaano kataas ang inflation rate noong taon na umupo si PBBM? Taong 2022, kung di ako nagkakamali mga kaistorya, ang inflation rate noon ay nasa 5.8%. Oo, umabot pa ngayon halos na nasa 7% na nung siya po ay in-interview po ni Tony Gonzaga. Ngayon, ang layo na ng ibinaba. Nasa 1.8% na lamang. Nabalita po yan, ginawan ko yan ng dedicated content. Ibig sabihin, mga kaistorya, maganda, mga kaistorya, ang ginawang pagtatrabaho ng gobyerno natin para sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Sunod na binabanggit ni PBBM, presyo ng bigas na iniiyakan ng kabilang parlor. pinapababa na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po baka gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinaubaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P. Okay, bago natin ituloy, mga kaistorya. Alam nyo bang noong 2019, kung hindi ako nagkakamali, sa taon, pakitama ako mali, pero sigurado ako sa bagay na ito na ang presyo ng bigas sa nakaraang administrasyon, pumalo po mga kaistorya ng 80 pesos per kilo lang naman somewhere in Mindanao. Totoo yan, binalita po yan ng GMA mga kaistorya at ng iba pang mga mainstream. Ngayon, makakabili ka na ng humigit kumulang 30 to 40 pesos. Kalahati ang ibinaba mga kaistorya. Bukod pa dyan ha, ito. Yung 20 pesos per kilo na bigas. Nung hindi ni PBBM natupad, binabatikos ang Pangulo. Nung natupad ni PBBM, batikos pa rin. Ang sabi po mga kaistorya, baka gagamitin lang pong taktika sa pangangampanya sa pamumulitika. Di nga mga kaistorya. Ito naman ang sabi ni COMELEC. Ay para maiwasan niyang magamit sa pamumulitika, yung 20 pesos per kilo na bigas na yan, ay wag na muna yung ituloy sa panahon ng eleksyon. Ang sabi naman ni PBBM mga kaistorya, pagkatapos ng eleksyon, Lunes ang eleksyon ha, Martes ipapatupad ulit ang 20 pesos per kilo na bigas na yan. Kung totoo na ginagamit lamang sa pumumulitika yan, edi sana pagkatapos ng eleksyon wala na rin yan. Hindi, itutuloy nga po mga kaistorya, ituloy natin. Yung mga benepisyo naman, mga senior citizens, PWDs, etc. Ituloy po natin. Mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan, kahit po makontrol po natin ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan, ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%.
Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon. Naaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan-saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga 4Ps, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Okay, putulin ko muna saglit ha. Ang sabi po kasi ni PBB mga ka-istorya, mahigit 3% lamang ang unemployment rate. Ngayon, sa panahong ito sa kanyang termino, napakataas kasi ng unemployment rate sa mga nakaraang panahon mga ka-istorya. Makasaysayan itong ginawa na ito ni Presidente. Isipin po ninyo, sa nakalipas na 20 taon, ngayon lamang po ito nangyari. Kung 20 taon ang binabanggit, ibig sabihin approximately from the Cory government up to now, ngayon lang ito nagawa. Si Presidente BBM lang ang nagkagawa niyan. Ilang presidente ba yan? Bilangin nga natin ha. Cory Aquino government, Ramos government, Erap Estrada government, Gloria Macapagal Arroyo government, Noynoy Aquino government. At pagkatapos mga ka-istorya ay Duterte administration. 6 na presidente yung nakalipas mga ka-istorya. Hanggang ngayon, 20 years hanggang kay PBBM, ngayon lang po ito nangyari. Galing talaga ng presidente natin. Ituloy natin. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Nung Labor Day po, nung May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang. Inaalala po natin ang ating edukasyon na yung binabanggit. Doon muna po tayo sa patrabaho mga ka-istorya. Meron na ditong hindi binanggit kasi kinat ko na, napakahaba nito mga ka-istorya, kaya may kinat po ako. Binanggit po dito mga ka-istorya yung investment. Yung mga pumasok po na investment mga ka-istorya, mga global investors dito sa Pilipinas. Gumawa ng hakbang si PBBM, humingi siya ng tulong sa mga senadores at sa mga congressmen na gumawa ng batas o kung kailangang may baguhing mga batas para mapabilis ang pagpasok o mapagaan ang pagpasok ng mga investors, mapagaan ang proseso ng pagninegosyo dito sa Pilipinas. Gumawa naman ng aksyon ang mga naturang ang mga binanggit natin mga ka-istorya. Alam niyo bang yung mga investment na yun, nagbigay po yun mga ka-istorya ng milyon-milyong trabaho para sa mga Pilipino. Kaya hindi lamang job fair ang binabasihan dito. Mga ka-istorya. Ganyan kagaling ang gobyerno natin ngayon. Lalo na kung maaamyendahan yung economic provision ng 1987 Constitution mga ka-istorya. Hindi yung termino mga ka-istorya ng presidente, vice-presidente o ng sino mang congressman o senador. Hindi yun. Hindi yung kasama doon. Economic nga economic provision. Kaya ako mga ka-istorya, ako'y pabor po doon sa tinatawag po na amendment of a certain provision of the economic provision of the Constitution. Tuloy natin. Ito na po yung sa edukasyon. Mga anak, kaya inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan nang ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Bilang suporta sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at kaya nilang makipagkompetensya
Hindi lamang Putulin natin, dito sa labor edukasyon market muna. po dito sa Bumagsak Pilipinas, kasi kundi yung sa buong sistema ng mundo. edukasyon eh. Kaya sumisikat Tingnan po niyo yung bilas ratings ng mga sa estudyante Pilipino bagsak, dahil mga ka-istorya. napakagaling Napabayaan talaga ng eh. Pinoy. Kasalukuyan pa Pero lang pong kailangan nire-revive pa rin natin tulungan. ngayon. Hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po ang pilas sa mga Pilipino dahil napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan, mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. Ngunit, hindi pa sapat yun. Dahil tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na sa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong ng nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kumpleto ang kagamitan. Ayun, napakarami. Nakapagpatayo na ang gobyerno natin ngayon. Ngayon ha, hindi siya nakaraang mga panahon. Ng mahigit 16,000 silid-aralan. Ang dami nun. At hindi pa nasapatan, magdadagdag pa ng mahigit 15,000 silid-aralan sa pamamagitan ng partnership ng gobyerno at ng mga, kung hindi ako nagkakamali, mga private companies through PPPs, kung hindi po ako nagkakamali. Ang laki ng tulong po ng public-private partnership sa mga infrastructures ng gobyerno. O boom yan ngayon mga ka-istorya. Talagang cooperative and fully cooperated po mga ka-istorya ngayon. Ang mga private entities sa pagpapatupad ng infrastructures ng gobyerno. Todo suporta po sila sa administrasyon. Kaya tinitiyak natin na ang guro natin ay nakakatanggap sila sa lahat ng kanilang benepisyo. Kahit yung dati, yung sweldo napapautang ang ating mga guro dahil hindi dumadating ng tamang panahon ng kanilang sweldo. May mga pamilya po yan. Kaya ginawa natin, tiniyak namin, hindi na magiging problema yan. Isa pang naging problema dati, ang mga teacher hindi na makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang katungkulan na yon para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag at maging mabuti. Ayun, pinagaan ang trabaho ng mga teachers natin at yung mga benepisyo nila, pinabilis po ang proseso para mabilis din nilang matanggap. Ako, totoo yan, alam ko yan kasi may mga kamag-anak po ako at may mga kaibigan po ako na teachers. Yung iba nga sa mga kaibigan ko, mga classmates ko pa yan since high school. Talaga pong sila nagre-reklamo sa mga nakaraang panahon, mga kaistorya, dapat ngayon nila nagawa yung trabaho, ngayon din nila dapat natanggap yung benepisyo pero matatanggapan nila pakalipas ng ilang buwan o kung mamalasin ka sa susunod na taon pa. Ngayon iba na, maganda na ang sistema. Ano ho, tuloy natin. Binibigyan sila ng mas maayos na benepisyo, mas malinaw na career path at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break para naman ang ating mga guro na napakasipag na po ay mabigyan naman ng kaunting bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas muli para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayon taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon na cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki na po ang kokobera ng PhilHealth kesa sa dati. Serbisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalaboratory. Sa mga lamang binuksan na tawag na bukas centers, libre na po ang check-up. Libre na ang test. Sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maaari kayong pumunta ron po, magpa-check up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang serbisyo. Sa NCR, meron na po tayong tinayo na 4 na bukas center. At
Okay, PhilHealth, mga kaistorya. Kailan lang ginawa nila ng issue porque hindi binigyan po mga kaistorya ng pondo yung PhilHealth. Pagkalaki-laki naman mga kaistorya ng reserve budget po ng PhilHealth. Kinawawa na daw ang sambayan ng Pilipino dahil yung mga benepisyo nila hindi na sila makikinabang dahil wala na raw pondo ang PhilHealth dahil tinanggalan daw. Hindi. Sa halip pa nga, mga kaistorya, mas napaganda ang serbisyo ng PhilHealth. Kasi nga, bibigyan mo ng pondo, pinatutulog lang naman ng PhilHealth, hindi naman nila nagagamit. Tingnan ninyo yung reserve fund nila, hindi naman nagagamit. Pinang-ninegosyo pa nga, sabi mga kaistorya, pinang-i-invest. Hindi naman nakalaan doon mga kaistorya, ang pondo ng PhilHealth, yan ay dapat gastusin sa mga benepisyaryo. Isipin ninyo ito, mga kaistorya. Libre na ang mga laboratorio doon sa mga tinatawag na bukas centers. Sa pagpapacheck up, ang pinakamahal po dyan mga kaistorya, yung bayad po sa laboratory, X-ray, no? Yung ultrasound, mga kaistorya, ang mahal po niyan. Oo, pero ngayon libre na. Punta lang sila sa bukas centers, mga kaistorya. May nabanggit pa nga yung pneumonia. Mga kaistorya, alam niyo bang nakakamatay ang pneumonia? May sikat nga pong artista, kung di ako nagkakamali, babae, si Sanchay ba yun, ng F4. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, namatay sa Japan dahil sa sakit na pneumonia. Ituloy pa po natin. Kung pag-ausapan naman natin ang ibang bagay, hindi lamang tungkol dito sa ating kababayan, kung hindi ang seguridad ng ating bansa. Yan ang pinakagusto kong marinig. Pansiguridad po ng bansa, kaya pakinggan nating mabuti ito. Kung pag-uusapan natin ang pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong buo. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Ayan. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panampanindigan ang ating mga karapatan. Dahil ang ating maliwanag na ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas at yan po ay ipaglalaban po natin. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman ay sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit ano pang mangyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ang Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang pwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras, hindi po tayo aatras. Kita ninyo ang reaksyon ng mga tao, West Philippine Sea ang tinutukoy dyan. Sigawan talaga ang mga tao, mga kaistorya. Ganyan po talaga ang mga Pilipino, mapagmahal sa bansa. How about the kabilang parlor? Ayaw kasi nilang magsalita tungkol sa pangwawalang hiya sa atin ng China. Mag-isip kayo, magpakatalino po kayo ha. Damay-damay tayo dito mapapahamak. Pag nagkataon mga kaistorya, dapat nating ipagtanggol ang bansa natin. Hindi po umatras, hindi umuurong, hindi sumusuko ang mga Pilipino. Nasa dugo natin yan. Ewan ko ang mga pro-China kasi bago pa man po may maganap, aba ay urong na agad sila. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon kasama po ang ating komentaryo, kritisismo, mga kaistorya, kuro-kuro, opinion, salamat sa lahat ng mga bagong viewers natin na nanonood sa atin. Kung nagustuhan niyo ang ating content, maaari po kayong mag-subscribe. Nagpapasalamat tayo mga kaistorya sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo, higit kanino man, sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.